Hi guys, it's me. It's AC. Hi guys, bumili kasi ako bagong camera kaya gusto ko mag-vlog. Sobrang bilis kasi ng daan ng mga araw ngayon to the point na parang may mga bagay ako na napapalagpas at hindi napapagpasalamatan. Medyo OA na yung dahilan na yun. Gusto ko lang magkaroon ng record ng mga araw ko kasi hindi ko na alam minsan sa sobrang OA ng pagkabisi ng araw-araw kailangan may gagawin. Hindi kasi before parang ang tataas, mga ginagawa ko ang extravagant. Pupunta ako na ibang bansa para lang mag-vlog, ganyan. Iba na kasi yung buhay ko ngayon. As in, focused ako sa work. Gusto ko yung ginagawa ko. At tagal kong hiniling yung ginagawa ko ngayon. Kaya parang syempre ginagalingan ko na. Ewan ko kung maalala nyo yung isang vlog ko before yung nasa Korea ko. Kung ano pa ba yung ginagawa ko 5 years after. Thankfully, ito yung ginagawa ko. May connection pa rin sa gusto kong gawin talaga. Yung passion ko talaga, which is pagsasalita at pagdadada. Huwag natin pahabain to, pero yun nga, actually, today is already a work day dahil Monday ngayon. Sumala ako kanina sa Showtime. And a surprise for the whole week, nasa Showtime tayo. Tapos may mga panaka-naka tayong shoots in between na hindi Showtime related. So, ayun, para lang siguro in a deeper level, para lang makip track ko yung mga bagay na siguro minsan take for granted ko dahil nararanasan ko na siya na dati hinihiling ko lang, ganyan. Ito, kung nasan ako ngayon, kung nasan ako nakatira ngayon, sobrang dati hinihiling ko lang na tumira ako sa condo, ganyan. Ngayon, Diyos ko, diba? May bumibembang na sa akin, gabi-gabi, ganyan, sarap. Git ka na. Pero hindi, gusto ko lang talaga mag-vlog kasi gusto ko mag-ROI itong Osmo ko. Tsaka syempre, na-miss ko naman yung channel ko. Tsaka dami nangungulit sa akin na mag-Aces Live ka na ulit. Okay, fine. Alam ko, sobrang interested kayo sa akin. The fuck? So yun, I hope ma-introduce ko rin kayo sa mga tao na nakakasama ko ngayon kasi sobrang passionate nila sa mga ginagawa nila. Charis. May kasi sobrang bagong mundo yung pinasok ko talaga. Sobrang dami kong friends sa Showtime, off-cam and on-cam, na parang sobrang naging pamilya talaga kami. And I hope makilala nyo rin sila. At syempre, manood kayo ng Showtime Online U 11:45 AM sa Showtime YouTube channel at Facebook livestream. In summary, na-enjoy ko lahat ng ginagawa ko. Maski yung naghihirap ako ng kung ano susuotin ko bukas, na-enjoy ko siya super. Kaya samahan nyo ako. Tara! Shabu! Shabuhay ko! So, papakita ko sa inyo yung calendar ko, i-update ko siya. Dahil nga kailangan kong ilagay na buong linggo ako may Showtime. So, parang hindi ako magdo-double book ng mga kung anong gagawin, ganyan. Lalagyan natin sa 21, Showtime Live. Sa 22, may isa na akong shoot, pero after pa siya ng Showtime. Kaya lalagyan natin sa ilalim, Showtime Live. Sa 23, wala ako niyan dahil may sinushoot akong very much secret. Pero abangan nyo dahil ka-work ko ang isa sa mga pinaka-favorite kong actresses at idols ko talaga. Kasi may mga bagay talaga tayong hindi akalain. Parang, Lord, ang bait ko ba masyado para i-deserve ko yung mga kagagahan kong ito? Thank you. Abangan nyo sa March yun lalabas. Pero ang shoot niya ay sa 23, so wala ako sa Showtime niyan. 24, Friday, syempre, Showtime Live. At Sabado, Showtime Live. At dahil meron tayong Showtime ng isang buong linggo, pagka may oras ako at maaga ako nakakaligo, pagka maaga ako nakakapag-ayos, inaayos ko na in advance ko na yung mga sinusuot ko. Kasi ayoko nahahassle sa umaga. Tsaka syempre, paplansyahin mo pa yan. Ganyan. Kaya, samahan nyo akong mag-ayos naman ng damit ngayon. At dahil ang aking fashion peg lately ay maximalist fashion, yung parang Harajuku fashion, parang Fruits Magazine. Yun yung pinipeg ko. So, may mga palda-palda. Pero bukas, parang ang amats ko, lalaki-lalakihan lang. Kaya ito yung suot ko. Tomorrow ay lalaki challenge. Yan. Pag mamayabang ko lang yung DJI mic ko, lalagay ko di susukbit ko. Kaya kayo na ako pahawak. Gusto ko mapansin nyo na may pambili ako ng DJI Osmo Pocket 3. Ganon! Kanina nag-grocery kami, tas napadaan kami sa Uniqlo. Syempre, napabili ng crop top ang bakla. O, diba? Sa style natin to. Kayo maarte. So, ito ang ating base. Green. Ang pambaba ay pants. Tapos, magkakaroon tayo ng paldang itim dito para magkaroon ng texture number 1 at magkaroon ng shape. Ganon! Akala mo naman kung sinong fashion designer. Hindi kasi nakukumpleto yung outfit kapag walang beret. So, black na beret. Correct. Tama ka dyan. Do you see the vision? Oh, di ba? Meron siyang shape and colors. At kahit na maximalist siya, medyo minimal pa rin siya. So, tawag dyan, muted. Ganon! Muted, parang TV. So, this week, mapapakanta talaga ako ng 7 days a week!
Grabe, ang tagal ko rin hindi nag-vlog talaga, no? Parang 2021 yata yung huli kong vlog. Ay, hindi, 2022 naman, pero January. So, parang, paano? Parang ano mas maganda? Parang ito, no? Okay, narinig kita eh. Para akong tanga dito. Nag-sensya na kung ang tagal kong hindi nag-vlog. Kasi yun nga, parang dami ko ina-explore sa buhay. Saka ang na-learn ko lang din sa hindi ko pag-vlog siguro, eh, may mga bagay din namang hindi ka dapat i-share pa. Kasi kahit na i-share mo, hindi ka rin naman maintindihan. Eh, hindi ko pa rin kontrabida. O, edi ikaw na, bida, punyeta ka. So, ayan, kumpleto ng aking isusuot for tomorrow. Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday na lang showtime. Ang kailangan ko is style. So, may nakita ako. Sa Uniqlo pa rin to. So, ito isa style ko for Friday. At ito ay inukay ko. Nabili ko siya sa Carousel. Ganda, Divines. Oh, diba? Actually, maganda nga rin kapag merong may skirt sa ilalim para ma-feminize ng onte. Kasi bakla naman ako. Hindi naman ako para maglalaki-lakihan, diba? Ayan. O, diba? Para may shape pa rin siya. Ganda, diba, nak? Galing ko. Oo. Para akong si Liz Wick. Hi mga besigo, ako si Tony Fowler. Halos karamihan na tingin sa akin ay walker. Puro lang tumad, wala namang alam. Puro pambabas, wala kasing laman. Pero totoo na bobo ako, wrong grammar ako. Putang ina ko, tanggap ko yung lahat kaya di masakit. Alam mo yung masakit, pag tinira ka sa bed, nakikis... Ayan, so today is a Tuesday. Good morning mga kapamilya. What's up mga people? Ewan ko baka, syempre alam ko may mga magtatanong kasi tinanong ko din kay Self to. Sabi ko, Self, bakit hindi ka na lang sa QC tumira? Bakit hindi ka lumipat sa QC? Ewan ko, siguro nanggagaling din ako sa place of privilege na syempre may kotse ako, na maayos ako makakapunta ng trabaho kahit 30 minutes, ganyan. Pero alam niyo yun, syempre nag-o-on ako ng character eh. Syempre kasi kahit na hosting yun, ganyan. Ako kasi sa bahay tahimik lang ako. Chill lang akong tao talaga. So, yung 30 minutes na na magmamaneho ako papuntang trabaho, parang nag-o-on yung utak ko na, okay, trabaho. Basta yun, nag-o-on yung work mode ko at may something sa utak ko na pumipitik. Alam niyo yun? Hindi naman ako nagsashabu, pero may something sa utak na pumipitik na, okay, trabaho na, okay, go. At syempre, habang nagmamaneho ng 30 minutos, nakakapag-modulate din ako ng boses ko. Let's start. I'm gonna sad hindi ka minsan. I don't care. Sarang hirang-hirang taas na boses na Dara. Oh yes, sarang hirang-hirang 나나부위한대로 내게로 대로 하나부 너 아니만데 너 마와나 놀래 my daddy boy you're not my daddy boss you're not my daddy boy it's not a baby I'm so lonely Are you ready for the BASB? Chalaga, chalaga, let's go! Bom ratatata, tatatata, hey! Bom ratatata, tatatata,
Philippines and hello world! Hi! Nakarating na nga tayo sa ABS-CBN compound. Akalain mo nga namang may picture pa ako dyan. Alam nyo, may times talaga na sobrang kinikilig pa rin ako pag naglalakad ako dito sa ABS-CBN. Kasama ko nga today si Lorraine at si Wise. Habang nagiintay ng 11:45 AM, nagbe-briefing muna kami bago mag-live. Dahil lang magkamali, lalatiguhin ko. May kanta ako. Para sa'yo to na. Wait lang, kanina ko pa natatawa yung iniisip mo pa lang. Ano yan? Ito na nga sa letrang B. Oh. Ito, Reflection by Christina Aguilera. Ha? Bahu is the girl. Ayan, tapos na ang pre-show, Catherine. Ano ba? Gulo-gulo mo. Ayan, start na ng live. Tapos may opening performance ng 1621 BC ng Bagamundo. Of course, after nyan, interview namin si Lalot Lot. Patuloy pa rin ang siyahan at kulitan dito sa Showtime Online You! Bagamundo! 1, 2, 3, Wow! Sobrang sarap nga ng ulam natin ngayon, mga kapudi. Kaldereta, lumpiang toge, at saka sinigang. Habang nanonood nga ng Showtime Sexy Baby, kumakain kami, mga kapudi. Sis, kapag ka-emergency, tapos mabaho yung hininga ng isi-CPR. Tablado na to. Sis, ikaw ang ibibigay ko. Tuloy ang kulit na lang sayahan dito lang sa Showtime Online You! April, kumusta naman yung feeling nung nawala ka na sa Toro family? Hindi siya yan. Hindi kasi bayad ko. Pagkatapos nga ng trabaho ay pumunta ako dito sa coffee shop ng aming boss. Pumunta kayo dito sa Kape Muna, sa tapat yan ng ABS-CBN, malapit sa Watson. Finally, nakauwi na ako, lot. Tawagin mo si Philip. Bumili pala ako ng sabon, marunong pala ako niyan. Ayan, pagkatapos niyan, naglaba ako, ha? Sobrang naging gali ko kasi talagang maglaba na maglaba kasi favorite ko talaga siyang gawin, ha? Or baka siguro ayoko lang talaga kasing nakakita ng mga madumi, ganyan, ha? Siyempre, hindi lang damit ko yung nilalaban ko, kundi pati yung damit ng asawa ko. Hi, Neil, ha? Siyempre, pinindot ko yan, ano ko, tanga, ha? Of course, I treasure this time with Paul. I really make it a point na after work, wala na talaga akong iniisip na work afterwards. Kumbaga sa work, I'm Tony. Pero sa bahay, ako si Celestine. Ayun guys, ano na, alas 11 na at medyo inaantok na ako actually. Medyo yung mga ginawa lang akong mga bagay-bagay, nanood kami ng movie ng jowa ko. Medyo mahaba pa itong linggong ito, mula ngayon, Tuesday hanggang Sabado pa. Tapos ang rest day ko lang talaga ay Sunday. Tapos depende pa kung schedule kami ng showtime the following day. So, samahan nyo lang ako buong linggo, please. So, premium na cake. Basement 3. Hi guys! So ayan, for today, tayo ay syempre showtime ulit. Actually, meron ako dapat shoot. Sa ABS din naman dapat later, pero na-postpone siya hanggang next week kasi parang ang shoot is pilot tapos parang di pa yata ready. So, next week na lang siya. So ayun, more rest mamaya pag uwi. And it's a Wednesday! Actually, alam nyo, may mga times na pag sa umaga, mag-a-alarm ako na, syempre alas 8 yung alarm ko. Tapos mapaisip ako, may showtime ba ako today? Tapos, okay, doon na ako nagigising sa ulirat na, oo, may showtime ako today. Sa ako bumabangon, dati talaga dahil nung bago ako pumasok sa showtime, ang buhay ko talaga, iinom sa gabi, wawalwal, ganyan. Tapos gigising ako mga alas 3, alas 5 ng hapon. Tapos kung hindi man lalabas ulit, kinagabihan, magde-Netflix, ganyan. Grabe talaga, may pagkasunog atay din talaga ako before. Pero at least, di ba? Kasi nung college ako, hindi ko siya naranasan yung ganung mga experience, yung mga iinom. Kasi nga,
ang mindset ko talaga nun, ay hindi, pinapaaral ako ng nanay ko. Kailangan, gagalingan ko sa pag-aaral. Kasi ginagalingan ko kasi hindi naman talaga ako magaling mag-aaral nung elementary tsaka high school. As in, so, puro palakol talaga yung grades ko, puro 75, ganyan. Kaya nung college, nung nalaman ko na yung worth ng pera, ganyan. Kasi nagtrabaho ako sa Japan, doon ako nag-senior high school, tapos nakita ko yung hirap ng nanay ko. Syempre ako rin, naranasan ko rin yung hirap kung paano talaga magtrabaho sa ibang bansa. Mahirap pala talaga. So ayun, doon ko na-appreciate yung pag-aaral. At saka, in fairness din talaga doon sa culture ng school sa Japan, doon sa senior high school na pinasukan ko. Hindi sila mapag-impose na kapag after ng school gawin mo to. Walang assignments kasi nga most of my classmates may mga trabaho rin sila after ng school. Kaya wala masyadong assignments, ganyan. Basta do your best hanggat nandito ka sa school. And that's the best thing. At saka ang nangyari sa akin nung high school ako, na stereotype kasi ako na ako yung black sheep ng batch. Kaya hanggang 4th year ako ang black sheep ng batch. Tapos hindi pa ako nakapag-marcha ng graduation na kung dami ko sinusumpa sa school na yan, sinasabi ko sa inyo. Please, kung may mga anak kayo, isave nyo sila at huwag nyo sila pag-aralin sa mga Catholic school, sa totoo lang. Oo, tahasan kung sila sabi na hindi ko na-enjoy yung high school dahil sa school na pinasukan ko nung high school ako. Oo, bakit? Kung na-enjoy nyo, congratulations. Ako, hindi. Kasi nga bakla ako, nasa Catholic school ako. Pero palakating din naman ako no. Pero kasi I feel like hindi ko nakukuha yung, yung validation na binibigay sa ibang estudyante. Kasi nga, they play favorites. Anyway, long story short, nung college, masipag na rin talaga ako. At matalino, doon ko na-discover na, kaya ko pala, matalino pala ako. Kaya nung college ako, diretsong school, bahay, tapos minsan magko-coffee shop, doon ako nag-work. Syempre, witness kayo niyan nung mga nanonood ng mga vlogs ko dito dati. So, di ba, masipag ako guys. Kapag college na kasi, di ba, parang ang tingin na sa'yo ng mga tao, tingin na sa'yo ng mga teachers mo. Isa ka ng matinong adult, hindi ba? Hindi ba yung parang, trato sa'yo bata. Naku, bumabalik ko dun sa high school. Hindi ko na lang babanggitin kung saan ako nag-high school talaga. Pagpanan nyo ko, mga ayaw nyo sa LGBT, ayaw nyo sa divorce, dami nyo ayaw, mga punyeta kayo. Oo, may karapatan akong magsabi dahil kami nagbayad ng tuition. And this is a review. Ay naku, babalik talaga yung ulit. Umiinit talaga yung ulo ko, day! Ay, pag naalala ko yung high school ko, thankfully may mga kaibigan ako nung high school na kaibigan ko pa rin ngayon. And ayun, yun na lang yung pinakabuod nung tuition, Wala akong natutunan sa inyo, kung di magalit! Anyway, ayun nga. So, nung college, diretso trabaho, diretso school, hindi ako umiinom, hindi naman talaga ako nag-yosi, no? Pero hindi pa ako umiinom noon. As in, natuto akong uminom nung patapos na ako mag-college. So, wala nang masyado mga responsibilidad, ganyan. So, yun, nung medyo umangat-angat tayo, naka-LL tayo, nakaluwag-luwag tayo. Dun na, ay day! Si Walwal, si Ginomstra, as in, gabi-gabi talaga, ay day. So, yun, thankful naman ako na naranasan ko yung ganong buhay. At saka at least, isang taon ko lang siyang ginawa sa buhay ko, hindi ba? Hindi masyadong na-harm yung aking mga lamang loob o hindi nasunod yung atay ko. So yun, nag-iba talaga lahat nung pumasok ako sa Showtime kasi nawala talaga yung ganun ko. Minsan na ako umiinom, umaayaw na ako sa alak, hindi na ako masyadong nagpupuyat. Pag wala akong pasok, 10:00 gising na ako. And I think kinikrave ko kasi talaga nung mga panahon na yun, kaya ako lumalabas sa gabi siguro kasi gusto kong mag-ayos, gusto ko ayusan yung sarili ko pero hindi ko naman alam kung saan ako pupunta. Kaya ayun, ngayon na may avenue ako na maglalalande at mag-ayos everyday, 'di ba? At make up ng sarili ko. 'Di ba? Oo, thankful tayo. Basta yun, ang winish ko lang talaga, Lord, please, bigyan mo naman ako ng everyday job na mapapagod ako. Kasi hindi ako napapagod. So yun, na-manifest naman. Kaya ayun, thankful ako sa Showtime. Binago niya talaga ang buhay ko. Tayo'y tumalan dahil sumigaw! Kung pwede lang bawasan natin ang mga nakuhan. At the end of the day. Abay, gago ka! Nagkasala ka lang, hindi ka ba humingi ng taon sa akin? Gago ka, siraulo ka! Nagpapatawad ikaw pa hindi. Pero ako hindi ako Diyos! At syempre, in English, of course, no bashi, mahuhulaan kaya ng ating taguhula ang hidden bosses mamaya sa hide and seek. Maglalaro na kaya si Loren Galvez bilang taguhula na kakalbuhin. Walang pupunta ang videoke nang hindi pyesa ang altar ng Sobrang
ano po kasi kayo, yung mga kanta nyo po, sobrang nagre-resonate po sa mga buhay namin. Kapag kami po ay malungkot, merong basang-basa sa ula, tuwing Pasko, merong Christmas bonus. Hindi ba? Kaya thank you so much po sa inyong music. Hey! Di ba ang galing ko ka? Namo. Agawan contest! Ganon! Tuloy ang huli ka na ngayon tahaliya dito sa Showtime Online You! Makapag-inspire ng kapwa ko ganitong katawan kasi minamaliit po kami ng paulit-ulit. And this platform will give us the opportunity para mapakita po namin kung sino kami. Period! Correct. Tama. Hi, Imogen! Can you give me a sample of the Coco Bam Bam Bam? Come on. Ay, again. Bam Bam, Coco Bam Bam Bam. Here, here, si give din naman siya. Bye-bye! Gusto ko lang talaga humaba yung vlog ko, te. Hindi kasi kanina, nung nasa kotse ako, sabi ko, ibang-iba yung buhay ko nung pumasok ako ng Showtime pala, inom ako, ganyan. Kasi ang dami kong ginagawa sa buhay ko na parang nagsasayang ako ng pera, nagsasayang ako ng energy, ganyan. Kayo po, ay hindi. Ikaw ba, sis, ano yung changes na nangyari sa'yo nung nagpumasok ka ng Showtime, ilang beses ka nag-TNT, ganyan. Kwento mo sa amin yan. Hi, I'm Che. Hindi mo kakanta. Anong nangyari kasi noon, estudyante ako na parang gusto kong kumakanta. Pero hindi ko alam, parang kapag may mga opportunities na nag-o-open. Kunyari may audition dito sa ganito, ganyan. Pumupunta talaga ako, Ses. Yung tipong, ikaw nga, di ba dati, lagi mo nakakwento na nagka-cutting ka para manood ng Showtime. Siyempre, huwag niyong gagayahin yun. Pero ako rin, si best in cutting din ako. Pag may audition, na-try ko rin yan. Hindi ako pumasok ng klase. Naka-PE uniform ako, nag-audition ako sa Star Hunt. Kung saan ako nagpupunta, Nagpapaalam ka? Parang after na. Doon ko na nasasabi. So, nag-cutting ka din? Nag-cutting din ako. Pero isang beses ko lang ginawa yun. Naman ako, Lyris, wag yung gagawin yan. Sunod-sunod na yung ino-auditionan ko kapag kami napasukan akong contest, di give si bakla. Ganyan. Pero hindi ko nare-realize na unti-unti na pala nagbabago yung life ko na parang hindi lang ako estudyante lang. Parang nakikilala na ako na estudyante na malaki yung pangarap. Kontesera. Kasi di ba may ganun kayong community. Like for example, mga TNT na like sila Mariel, ganyan. Okay. Before pa kayo magkakilala, ganyan. May mga ganung levels. Yung tipong nagkakilala na kami before kasi nagkita kami sa ganitong contest or ganito, ganyan, Sa nag-audition. Ganon. Hindi ko na-realize na, ang layo na rin pala ng narating ko kahit papano na. Kahit na, kunyari may sinalihan ako tapos matatalo ako. Ang layo na rin pala, isipin mo yun, ang dami namin nag-audition, nag-top 12 ako. Magta-top 10 ako, ganyan. Nakakatuwa lang rin na ang daming nagbago sa buhay ko. Nakilala rin ako as student na malaki ang pangarap. Yes, yes. Parang may nasabi ka rin sa akin isang beses na ibang level naman to nung nag-host ka naman. Hindi ka tatalon, te. Nung nag-host ka sa Showtime Online You, parang ibang level din yun ibang level din siya ng ginagawa kasi yun hindi ka na lang kumakanta, nakikipag-communicate ka, ganyan. Ano yung binago niya sa buhay mo in a sense na kumusta yung confidence level mo ngayon compared to before? Hindi naniniwala yung mga tao pag sinasabi ko kasi to, sis, na sobrang mahihain talaga ako before. Sobrang, as in, patay na bata. Kaya nga feeling ko hindi ako nakakapaslak sa mga, kunyari kapag kami sinalihan akong contest, hanggang dito ka lang. Kasi wala kang personality. Parang ganun siya talaga. Okay. Wala akong personality noon, sis. So, nafe-feel mo rin na wala kang personality? Or ano? Alam ko na wala akong personality. Kasi, kunyari i-interviewin ako, parang nilalampasan na lang rin ako ng interview kasi nga wala rin namang nalalabas sa akin. Oy, kasi malaking factor yan. Halimbawa, mag-audition ka ng PBB. Di ba? Parang may something sa'yo na parang magsaspark sila na parang, ay, parang may something. Oo,
dito sa tao. Alam mo agad yun eh. Star factor. Correct. Wala talaga akong ganun dati. Ewan ko, kaya pagka nakakapasok ako ng contest, hello po, ako po si Lorraine. Ganun lang siya. Kaya, actually, Alessandra pa ako nun. Kaya nung naging Lorraine ako, parang, ay, May something sa ganun, no? yung na-rebrand, parang ganun. Yung pangalan, ako naniniwala kasi ako, yung tito ko, ang totoo niyang pangalan, Jorge. Tas nung Georgia. hindi. As in, sakitin daw siya no, nung bata siya. Hanggang sa, pinalitan yung pangalan niya ng Miguel. Ah, talaga? Nawala yung pagkakasakit niya. Yung galing. Tapos, ang dinadala ko talagang pangalan dati, Alan. Kasi Alan Benedict Soriano ako. Hanggang sa naging AC na lang siya. Tapos parang nung naging AC ako, parang ang daming nagbago sa life. Parang may something sa'yo. Anong effect sa'yo nung Lorraine? Sis, nung naging Lorraine ako, parang ang dami. Parang 360. Saan na tayo? Ay, di ba? Parang ang dami. Yun nga, yung sunod-sunod yung mga kaganapan ko. Nung naging Lorraine ako, The Clash pa yun eh. Pwede po bang banggitin ang The Clash dito? Ay, chares. Chares lang. Ito yung backstage pagka-contest. Asap! Hindi sis, yung stage, tama, yung stage nung mga grand finals. Dito yan. Nakailang beses na rin akong sumampa dito, te. Hindi, kasi dito nagko-contest, nag-grand finals, nag-semifinals, magla-live show. Andito lang ako nun. Patay na bata, wala kang kaalam-alam sa buhay. Ikaw na sunod. Sige po. May mga moments ka na ba na na-feel mo na nag-full circle ka na? Yung ginagawa ko ngayon sa Soyuz. Saka nag-The Voice ka, di ba? Oo. Kapag kunyari may ini-interview na mga, yung tawag na tangalan, congratulations, nanalo ka Full sa, circle. kapag ganun. Nakikita ko kasi yung sarili ko na, lalo pag patay yung bata, so, ay, ganito ako noon. Tapos hindi ko alam na magpa-fully bloom din pala ako one day. Bye, te! Thank you so much, Sen! Sana may sense yung mga sinabi ko. Ayan guys, so pauwi na nga tayo at atin pong nalaman ang kwento ng ating kapanalig na si Lorraine Galvez. Pero yun, sobrang may mga bagay talaga sa everyday lives natin na minsan tinitake for granted natin na parang dati wini-wish lang natin to, dati na pangarap lang natin ito. Tapos ngayon, ito na yung everyday lives natin, ito na yung ginigisingan natin. And sa sobrang everyday niya sa buhay natin, natitake for granted natin siya minsan. And I'm sure hindi lang naman ako yung may mga ganong levels, maski ibang tao, maski kayo, may mga trabaho kayo na ang tagal nyong tinrabaho hanggang sa nakuha ninyo nating lahat. We are thankful for work, we are thankful for our dreams, we are thankful for our minds na sobrang daming niisip na mga endless possibilities. We are thankful for our bodies na siyang kumikilos para magawa yung mga endless possibilities na yun at maging katotohanan siya. We are thankful sa mga tao na tumutulong na maging totoo yung mga dreams lang natin dati. To cut it short, we are thankful, period. Hi guys, bumili kasi ako bagong camera kaya gusto ko mag-vlog. Ayun guys, maliligo na ako. Pero explain ko lang kasi hindi na ako sanay magsuot ng ganito. Yung mga, yung mga semi-casual. Kasi ang amat ko talaga ngayon, yung maximalist, ganyan. Yung mga tsugod talaga, ang dami, mga anik-anik sa katawan, ganyan. So, hindi na ako sanay. Pero, ayun. Wala naman kami dress code para dun sa show. Pero, ganun kasi yung vibe na ginigive nila. So, parang ino-match ko. Pero sabi nila, go lang naman kahit anong suot ko. So, first time ko ita-try na. Ganito yung suot ko na casual lang. So, maliligaw na akong baho nyo. So, ang ating shoot for today ay dito lang sa BGC. And ito nga yung sobrang medyo hindi pa pwede sabihin, hindi pa pwede i-chika na yun yung i-shoot namin today. So, sobrang konting-konting pasilip lang yung gagawin ko today. As in parang, nang ganun lang ako, ganun. Mula nung minessage ako na, are you interested to work on this? Wala kang patumangga. Oo, sige, go, kahit libre. Pero ang chika nila ay ilalabas nila ito sa
1:30 na ngayon at ang call time namin ay 2 p.m. Tapos na tayo sa work for today! Magaan lang yung shoot kaya mabilis lang tayo. So parang hanggang ano lang, 2 p.m. lang hanggang mga around 5 p.m. Ganun kabilis yung shoot namin. Super GV lang. So abangan nyo yan sa March. Ako February yata o March. Ayan. So... Ah! Baby! Ginagawa mo? Yes. Parang gusto ko ng 8 cuts. Alam nyo, recently ko lang nadidiscover na sobrang ibang craft din talaga ang hosting. Parang it's an act of acting din talaga. Ewan ko baka mamaya baka mamaya ino-over-analyze ko lang pero kasi parang magkaibang character yung kailangan ni Showtime kay AC. Ibang character din yung kailangan ni Idol kay AC pag nandun sa show na yun. So parang may mga bagay kang i-adjust talaga. So yun yung currently nilalearn ko talaga na parang anong tipo ba ng comedy ang pwede kong gamitin dito sa show na ito. So ganon, may proseso din talaga siya na inaaral ko pa kasi nga yun, iba't ibang types talaga. So yun, minsan nanonood ako ng mga videos tungkol sa mga hosting, ganyan, public speaking kasi mahalaga yun sa trabaho namin. At saka 'di ba, kung passionate ka talaga sa ginagawa mo, 'di ba? Galingan mo na. Mag-aral ka talaga, mag-workshop ka. Binibilahan. Hindi. Hi, baby. Come here. Baby. Let's go! Actually, nakakaramdam na ako ng konting pagod. Pero anong gagawin? Ano naman, di ako tumayo sa kama. Mali yun. Let's go. Alam nyo, kasi, kwento ko na lang din. Di lang nandito na lang din tayo, Alam nyo, nag-iba talaga yung tingin ko sa salitang responsibility mula nung pumasok ako sa Showtime, I guess. Or, siguro it comes with age. Kasi ang tingin ko ngayon sa mga inoohang kong trabaho, kapag umuo ka, galingan mo. Hindi yung putyo-putyo ka magtatrabaho, darating ka doon na parang tanga. Hindi ko alam sa ibang industries Ito kasi dito sa entertainment industry, kapag may inoohang ka, number 1, syempre dapat darating ka on time. Pangalawa, ready ka sa kung anong gagawin kahit sumayaw ka. Hindi ako marunong sumayaw. Pero ngayon dito sa Showtime, syempre kailangan nyo akong sumayaw minsan, ganyan. Kasi nang hina-hina kong pumikap, pero syempre gagawin pa rin natin. Kasi hindi naman pwedeng putyo-putyo ka magtatrabaho, hindi pwedeng half-hearted ka sa mga gusto mong gawin, 'di ba? Hindi porket binigyan sa iyo yung title na ikaw host ka nito, Timon ka ngayon, ganyan. Hindi pwedeng sa susunod na araw pagkatapos na after na nung joy na nakuha mo nung binigay sa iyo yung title na yun, puputyo-putyohin mo na lang at hindi mo gagalingan. Hindi pwede 'yon. May narinig nga akong quote na ang sabi, you are only as good as your last work. So kung 'di ba, kung daily ang work mo, kahapon ka lang magaling. Galingan mo ulit today para magaling ka ulit bukas, 'di ba? Tsaka syempre responsible din ako sa mga taong pumili sa akin na pinagkatiwala sa akin yung titulo na ito, hindi ba? Of course, may mga araw na parang katulad nga ng sinabi ko kanina, parang ayaw ko, tinatamad ako bumangon. Gusto ko na lang magpabengbang sa jowa ko hanggang mga 11 a.m. ganyan. Pero hindi sobrang laki ng responsibility mo sa mga taong mas nakakahiya sa kanila actually. Kapag hindi mo napapangatawanan yung responsibility
responsibility mo sa kanila. Kaya, kasi nga, pinili ka nila for a certain reason. At syempre, hindi mo rin naman ipapahiya yung mga rason nila. Kaya, pangangatawanan mo na lang din. Though, thankfully for me, hindi ko pa rin naman nakikita itong trabaho ko bilang trabaho kasi na-enjoy ko talaga siya every single day. Sobrang swerte ko na meron akong trabaho na mag-GV-GV ka, hindi ba? Hindi ito parang normal na trabaho na katulad nung sa iba na uupo sa desk 9 to 5, ganyan. Hindi siya 9 to 5 job. And hindi ito isang trabaho na nakukuha ng ibang tao, di ba? And ayun, speaking of responsibility, nag-iba rin talaga yung view ko ng responsibility kasi ngayon may kailangan na akong bigyan, ganyan. Kailangan ko mag-provide para sa sarili ko, para sa ibang tao. Kasi ito nga, yung mami ko ay na-diagnose siya ng cancer sa kanyang breast. And thankfully, nasa ibang bansa siya, nasa Japan siya nung na-diagnose siya. Kaya medyo mabilis yung aksyon na ginawa. So, tinanggal yung isa niyang dede. So, kayo baka mamaya i-check nyo yung mga dede ninyo, anong tawag dun? Mammogram, ganyan. Ayun, mammogram ba yun? Magpa-check kayo every year, ganyan. Kasi yung nanay ko hindi niya alam. Kaya umabot ng stage 3. Pero thankfully, nasa ibang bansa, nasa Japan siya, kung saan maayos ang healthcare, kaya mas mabilis yung aksyon na nabigay sa kanya. Actually, hanggang March pa yung kanyang mga treatments na chemo, ganyan. So, sana pagdasal niyo yung mami ko, please. Ang minamanifest ko talaga ay sa March, marinig ko na ang salitang remission. Ganon. Manifest niyo yan with me, okay? Syempre, doon ko mas na-feel na kailangan kong kumayod, kailangan kong pumukpok. Tapos binigyan niya na rin ako ng responsibility na magpadala sa probinsya namin, doon kay Lola. Which is na-enjoy ko naman, for sure. Kasi syempre, it's a way to give back para sa mga nag-alaga sa akin nung bata ako. So yun, mas lalong lumalim yung tingin ko sa mga responsibilidad ko sa buhay. Unlike before, di ba? Parang kapag nagkaroon ako ng kakarampot na pera, magta-travel ako sa ibang bansa, ganyan. Punta akong Korea, kung ano-anong bibilin ko. Though nagagawa ko pa rin naman siya ngayon, pero mas alam ko na kung ano yung mga priorities ko. May mga priorities na ako, ganon. Hindi na ako yung mga bibili ng kung ano-anong light stick, mga kung ano-anong album. Hindi na para. Wala naman ako CD player. Pero again, thankful ako sa mga nangyaring yun sa buhay ko na napagdaanan ko yung gano'n, nakapag-enjoy ako kahit papano. Kasi alam mo yun, ngayon 30 na ako, parang somehow, siguro, ang tingin ko sa sarili ko, nag-mature naman na ako. Meron nga ako isang favorite na kanta ni Barbara Streisand na isang pro-Israel. Tanang mo ko, te. Pero hindi naman siya nagsulat ito, pero siya lang yung kumanta, Sabi nga dun sa kantang yun ay, people who need people are the luckiest people in the world. Ganon. Sarap lang isipin nung mga rason na kailangan kanya, kaya wag ka munang mawala. Kailangan ako ni ganto, kaya kailangan galingan ko today. You're not just a want, but you're a need. Ganon! May taong nangangailangan sa'yo, kaya you need to survive today. So yun, galingan natin today. Okay. Katulad ng, oh yes! Kaibigan mo ako! Kaibigan mo lang ako! And I'm so stupid to make the biggest mistake of falling in love with my best friend! Ay. Magpasikat na it's showtime! Tuloy ang kulitan ngayong tanghalian dito lang sa Showtime! Music please! Gaano mo ito katagal pinahaba? 4 years na po. 4 years na. Pakita mo rin sa ating Yes. Nagjujututan mo yan. Ay, nangalis Maganda yun. Oh, hindi ka nag-comment. Si ganito ganyan. Hi guys! Nakauwi na ako. Ano ba yan? Tapos, ang tawag doon, magpapa-car wash lang kami. Pasabag talaga sa ganyang biyahe. Kaya nararapat lang ng kabalik mo sila. It's a Saturday finally! Isang araw na lang na work week na ito, grabe! Para nakakaramdam na ako ng
kaunting galit din. Why? Araja! Let's go! Hindi, charot lang. Pero inaantok ako ngayon. Parang kailangan ko magkape. Joke lang, hindi pala ako pwede magkape kasi magkakape pala kami mamaya ng mga kaibigan ko sa Subic kasi nandito sila sa Manila. Kung napapanood nyo yung vlogs ko before sa Alan Benedict, yun si Monique at saka si JM yun. Ay, eto ka na nga, ikikwento ko sa inyo. Oo, may kikwento ako sa inyo kasi ewan ko kung alam nyo to, pero nangyari to nung tumira ako ng very late sa Subic kasi parang yung 2022 gusto ko mag-isolate talaga dahil binibwisit ako ng mga tao ng mga panahon na yun. Kasi nakatira ako sa Subic. Kaya doon nangyari yung yung Oting G Rusical, tsaka yung Jody Santa Maria Rusical. Doon nangyari yun. Kaya ukay ako ng ukay. Tapos isang beses, galing ako Manila, tapos umuulan. Tapos nung umuulan, doon na ako sa may, anong tawag? SC-Tex ba yun? SC-Tex ba yun? Basta yung papasok na ng Subic, as in, ang lapit-lapit ko na doon sa kung saan ako nakarent nung mga panahon na yun. As in, mga 10 minutes away na lang. Eto ka na. Super lakas ng ulan, tapos nag-skid ako. Gumanon ako, tapos gumanon ako sa gutter. Let's watch this. At syempre may reaction video yan. Let's watch this. So yun, buti buhay pa ako, grabe. Actually, ang epekto nun ngayon hanggang ngayon, pagkagabi tapos umuulan, medyo natutroma na ako mag-drive. Feeling ko ang nangyari nun, may puddle ako na nadaanan, tapos umangat yung kotse. So, ayun, tumila. Buti nga hindi ako bumali-baliktad, ay. Thank you Lord talaga, buhay pa ako. Pang aba. Ang unang-unang to the rescue noon ay si JM. Siya talaga yung naghanap ng rent-a-car para sa akin noon. Siya yung kasama ko sa police station ng mga gabi na yun. So yun, sobrang thankful ako sa presence ni JM talaga ng mga panahon na yun. At syempre hanggang ngayon, friends pa rin kami. In fairness, kahit sobrang brief moment nung mga panahon na tumira ako sa Subic. Actually, naka-vlog yan. Naka-vlog yung mga ganap ko sa Subic ng mga panahon na yun. Pero hindi ko lang na-upload talaga kasi ang dami nang nangyari na busy na ako. Ang dami kong ginagawa dahil nga viral ang eba. 6 months yung contract nung nirentahan ko sa Subic na place. Parang nagamit ko lang siya 1 buwan. Nagsayang na ako ng pera. Kasi nga, ang dami ko nang ginagawa dito sa Manila. Kaya yun, hindi ko na masyado nagagamit. So yun, kikitain ko sila mamaya. Ang dami kong tinroma dump dito sa vlog na ito. Let's go! Sige lang, itaas ang kilay. One more time! Go good day. Sige lang, itaas ang kilay. Oh, diba? Ang galing! Ganda! Ganda pakinggan! Kulang ko. Wise Estabilio. Wait lang, alis na ako. Goodbye! Ay, ano ba? Eris Aragosa na to. Uy! Oh my God! Thank you! Congrats! Nakita yun. Nakita mo? Nilaspag yung microphone. Suot, no? Yes, tama. Thank you. Yung may creator
May inaabot ka kay Papi, puta na nalaglag yung business. Tubig. Tama? Tayo ay nasa fine dining restaurant, di ba? So yung pagkaskwatan natin, iwan natin sa bahay. Pagkalaglag, ando sila Miss Villa, sila Doc Yapi. Imbes na, ay sorry. Ano naging reaction? Putang na ito, nagbibigay lang, ganyan pa eh.